nag-aanyaya sa inyo. Napakatuklasin at pag-aralan ng pananampalatayang Islam. Bago po ang lahat, kami po ay mga dating Kristiyano na nagbalik loob sa tunay na Diyos at nagbalik Islam. Kasama ko po si Brother Ahmad, si Brother Muad, ako naman po si Brother Ali. Ang layunin po namin ay iparating lamang sa inyo ang mensahe. Ang mensahe na may nag-iisang Diyos na tunay na dapat nating sambahin. Ang dakilang tagapaglikha ay nagpapadala ng propeta o sugo upang ang tao ay babalahan at anyayahan ng pagsamba lamang sa Kanya. Dahil sabi ng dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala sa maluhating Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. At hindi sa malapit itong kahulugan, at hindi ko linikha at inkanto o jin at ang tao kundi sumamba lamang sa akin. Yun po ang dahilan kung bakit tayo linikha ng dakilang tagapaglikha ay upang sambahin lamang siya ng bukod tangi. Huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag tayong sasamba sa mga linikha kagaya ng mga anghel, ng mga tao, ng nakikita natin sa kalangitan, kagaya ng araw, buwan o bituin, kundi lamang ang dakilang tagapaglikha ng ating sambahin. Kung sino yung sinamba ni Noah, kung sino yung sinamba ni Adan, kung sino yung sinamba ni Propeta Abraham, Propeta Moises, ni Propeta Jesus, at din po ang huling propeta na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa kapayapahan, sila po dapat ang ating sambahin. Pero nakakalungkot po sa atin na hindi natin namamalayan na tayo pala ay sumasamba lamang sa mga Diyos-Diyosan. O kaya sa mga linikhang pangalan ng Diyos na hindi naman na ito sinabi ng dakilang tagapaglikha. Ang dakilang tagapaglikha ay nagpika sa maluhating Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ang dakilang tagapaglikha ay ipahayag, ako si Allah iisa. Lahat ng mga propeta ay tinuturo sumamba lamang sa nag-iisang Diyos na tunay. Kaya marapat po tayo na sambahin natin ang dakilang tagapaglikha. Kaya ang sinabi ni Jesus Christ sa Biblia, mababasa natin yan sa John 17:3, ang buhay na walang hanggan ay makilala kanila na iisang Diyos na tunay at si Jesus na yung sinuro. Para po pala tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat pong makilala natin ang nag-iisang Diyos na tunay. Si Jesus ay nagturo ng panalangin. Sabi niya, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. So ang dakilang tagapaglikha ay may pangalan. Ang malinaw po sa Islam na tinuturo na pangalan ng Diyos ay si Allah. Dahil mababasa sa maluhating Quran, Tuhanan, ako si Allah, wala nang ibang Diyos maliban sa akin, pag-alay ng pagdarasal, bilang pag-alala sa akin. So napakalina po, ang dakilang tagapaglikha ay nagpakilala sa kanyang huling kapayagan sa maluhating Quran, katotohanan ako si Allah. Wala nang ibang Diyos maliban sa akin, mag-alay ng pagdarasal bilang pag-alala sa Alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin siya at sa kanya tayo bigyan ng tawad sa ating mga kasalanan. At bigyan natin ang gabay at tawa at labang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hapon po ito, muli kami magbibigay ng mga kapayagan nangyari po sa ating tagapaglikha. Ang ating Diyos ay nagpapalagay
Diyos na dapat sambahin. Gaya ng sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malabahating Quran, sinabi niya, "Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Ang sabi ng ating tagapaglikha, katotohanan, nagpapadala kami ng mga sugo, mga propeta, sa bawat nasyon, sa bawat pagkakataon, sa bawat panahon, na ituturo nila na sambahin ng Allah at umiwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung ngayon ang turo ng ating tagapaglikha mula pa ng unang panahon na mayroong lumalabas ng mga sugo, mga propeta, katulad ni Noe, ni Abraham, ni Moses, ni David, ni Jesus, at ang propeta Muhammad at marami pang iba. Lahat sila ay tinuturo nila na sambahin ang Allah at umiwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung gano'n, kung meron bang itinuturong Diyos mula pa ng unang panahon, ay meron din naman na nagtuturo na ibang Diyos na ito ay tinatawag na mga Diyos-Diyosan. Kaya ang tunay na Diyos, dahil alam niya ito, ay sinasabi niya, umiwas kayo sa pagsamba sa mga hindi tunay na Diyos. Ang tawag dito ay Diyos-Diyosan. Kung mapapansin ninyo mga kababayan, sa panahon pa ni Moses, ay meron niyang sinabi ang Diyos na ito ay hayagan na nababasa sa aklat na dala-dala ng mga tagapangalan na sinasabi doon ang 10 utos na binigay kay Moses, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat ang Diyos ay kapalituguin o sinoso o ayaw ng ating Diyos na tayo ay sasamba sa iba pang Diyos. Ang gusto ng tunay na Diyos, sambahin natin siya. Siya lamang at wala ng iba. Kaya lang si Jesus ay nagtuturo at nangaroon ay sinasabi niya na kung sino ang tunay na Diyos na dapat
kaisipan. Kung si Jesus mismo ay nagtuturo na hindi siya ang Diyos, kundi yung Diyos ay yung nasa langit, sundin natin siya. Sampay natin at kilalanin ang Diyos na nasa langit, samantalang si Jesus ay nasa lupa. Kung tayo ay susunod sa mga sugo at mga propeta, tayo po ay nakasusunod sa layunin ng ating tagapaglikha. Dahil ang Diyos na nagpadala ng mga sugo, mga propeta, ay nagbibigay ng kanyang mga mensahe. Mensahe para ituro kung sino ang tunay na Diyos. Kaya nga, nang isugo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay itinuturo ng propeta Muhammad ang pagpapakilala ng tunay na Diyos na sinasabi niya, Innani ana Allah, la ilaha illa ana, ta'abudni wa aqimi salata li dhikri. Ang sabi na nating tagapaglikha at totohanan, ako ang Allah, walang Diyos maliban sa akin. Kaya't sampay ninyo ako at magtatay kayo ng pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. So yung tunay na Diyos na nagpadala ng mga suko, mga propeta, ay sinasabi niya ang kanyang pangalan na ituturo sa mga tao. Kaya nga nang sabihin niya, nang siya'y magpakilala, sinasabi niya na ang kanyang pangalan ay Allah. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. At nag-uutos siya na sambahin siya bilang pag-alaala sa Kanya. Ngayon, malaman natin at nakilala natin ang ating tagapaglikha. Nakilala natin siya sa pamamagitan ng mga sugo at mga propeta. Kaya ang tunay na mananaral ay matatagpuan lamang natin sa mga nagpapakilala na isang sugo at isang propeta. Lahat ng mga nakilala natin mula noon hanggang ngayon, lahat sila'y mga sugo dahil may natanggap silang mga kautusan mula sa ating tagapaglikha. Kaya sila tinatawag na mga sugo. Mga propeta rin sila. Ang ibig sabihin ng propeta, nagpapahayag sila ng mga bagay na darating. Kaya lalong kapanipaniwala ang dalawang katuruan ng mga sugo sapagkat sila ay ginawang propeta. Sa panahon natin ngayon, kung meron mang magpapakilalang sugo at magpapakilalang propeta, ay makikilala natin sila. Ang paraan ng pagkilala sa kanila ay una, kung meron ba silang daladalang mensahe mula sa Diyos na nagsugo sa kanila. Pangalawang pagkakakilanlan, kung sila ba ay mga propeta. Dalawa lang ang katangian na taglay ng mga sugo na inutusan ng ating tagapaglikha. May dalawang kautusan at sila ay mga propeta na nagpapahayag ng mga bagay na darating. Kaya makikilala natin na tama ang dala nilang mga katuruan. Pagpapakilala, una, sa tunay na Diyos, mayroon siyang pangalan. Pangalawa, ang katangian ng tunay na Diyos ay masusuri natin kung ito ay may katotohanan. Una, sa mga katangian na sinabi ng ating tagapaglikha, sinabi niya sa propeta
kahit ano. Yan ang tunay na Diyos. Lam yalid walam yulad, hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. Kaya ang tunay na Diyos, hindi mo tatawagin na Ama. Sapagkat wala namang anak ang Diyos. Kung magkakaanak ang Diyos, dadami ang Diyos. Hindi rin siya ipinanganak. Ibig sabihin, walang magulang ang ating tagapaglikha. Kaya, hindi siya dadami. At kung magkagayon man na ang Diyos ay nagkaanak o kaya ay pinanganak, magkakaroon siya ng katulad. Kaya nga sinasabi ng tunay na Diyos, walang yakul lahu kufuwan ahad, at walang sino man ang sa Kanya ay makakatulad. Hindi pwedeng tularan ng Diyos. Yung Ama at Anak ay ibinigay lamang ng ating Diyos sa Kanyang mga nilikha. Kapag ka tinawag na Ama, ibig sabihin, meron siyang asawa at siya ay lalaki at siya ay mayroong anak. Ganun ang mga nilikha ng ating tagapaglikha. Tayong mga tao ay mayroong lalaki at babae. Kapag may asawa at may anak, tinatawag itong Ama. Kaya huwag nating tularan ng ating Diyos na ito ay ikapit natin bilang isang Diyos na Ama o kaya ay Diyos Anak. Kung bakit nagpadala ang Diyos ng ganitong mga mensahe ay para tayo ikabay at itama sa ating paniniwala. Kaya alhamdulillah, magpasalamat tayo sa ating tagapaglikha at tayo ay iginagabay niya sa tamang paniniwala. At sa kauli-ulian ay sinabi niya, walang yakul lahu kufuwan ahad. Walang sino man ang nakakatulad sa ating tagapaglikha. So napakadaling kilalanin ng tunay na Diyos. Hindi pwedeng i-drawing, hindi pwedeng iguhit sa mga bato o kaya ay sa kahoy at gawing Diyos. Hindi mo pwedeng tularan na ang Diyos ay harap isang nilikha. Ang tunay na Diyos ay yung ipinakilala ng Propeta Muhammad, hindi nakikita, walang kahindahan, walang pangangailangan, hindi napapagod, hindi nagugutom, hindi inaantok. Walang Diyos na nilalapitan, walang Diyos na hinihinga ng tulong, sapagkat siya ang Diyos na nagbibigay sa kanyang mga nilikha. Kung ano man ang pangangailangan ng kanyang mga nilikha, ito ay ibinibigay ng tunay na Diyos. Alhamdulillah, nakilala natin ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng mga sugo at propeta na ipinadadala ng ating tagapaglikha. At kung meron man tayong pinagkukunan ng mga gabay, mga mensahe na ibinigay ng ating tagapaglikha, ito po ay galing sa revelasyon o mensahe na ibinigay sa Propeta Muhammad sa loob ng 23 taon. Hindi isang aklat ay ang nabasa lamang ng Propeta Muhammad at saka nagturo. Wala siyang binasa, wala siyang pinag-aralan ng mga aklat o mga babasahin. Ang Propeta Muhammad ay pinibigyan ng mga mensahe sa loob ng 23 taon. Pinakausap siya ng ating tagapaglikha para ituro sa kanya at ituro sa mga tao ang tamang pagkilala sa ating tagapaglikha. Kaya ang Islam ay nagpakilala at nagturo na mayroong isang sugo ng Diyos na ipinadala sa atin para maggabay sa ating paniniwala.
magiging gabay natin upang tayo ay huwag maparusahan pagdating ng araw ng paghukom. Nawa ang ating mensahe na dala na mensahe ng ating tagapaglikha ay nakarating sa ating mga puso at ating itong pag-aralan kung ito ba ay tama o mali. Isang magandang araw po sa inyo lahat. At ito yung pagsamba lamang sa tanging nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. Napakatunay nga mga minamahal po namin mga kababayan, na iisa lamang po yung Diyos na lumikha sa atin. Ang Diyos na ipinakilala ng lahat ng propeta at napakilala o tinatawag sa pangalan batay po sa wika o lingwahe ng isang propeta. Kami po bilang mga Muslim na dati po ay kami rin po ay kapanalig ninyong mga dating Kristiyano na kung saan kami po ngayon ay nasa pananampalatayang Islam. Napakatunay nga mga kababayan na sayang ang buhay ng isang tao, sayang ang panahon ng isang tao na dumating yung araw ng kanyang paglisan sa mundo ito na hindi man lang niya nakikilala kung sino yung Diyos na dapat sampahin. Sayang ang tao, ang buhay ng isang tao o ang panahon ng isang tao na kung saan inabot na siya ng 30 years, 40 years, 50 years, 60 years, ang iba inaabot pa ng 80 years old, hindi pa kilala yung katangian at yung tunay na Diyos. Ay pinakilala ng propeta o ng suguin ang katangian Diyos, doon po natin siya makikilala. At tunay nga na sa mga unang henerasyon ng mga propeta, halimbawa, sa kapanahonan ni Propeta Noe, na kapwa din natin pong pinaniniwalaan na sa kapanahonan ni Noe ay nagkaroon po ng baha, kapwa po natin itong pinaniniwalaan. At 60 years, na walang ibang ipinapangaral kundi sambahin ang tunay na nag-iisang Diyos. At batid naman po natin na sa kapanahonan ni Noe, mula sa kanyang pangangaral ng mahigit 950 years araw at gabi, ay kakaunti lamang ang sumunod sa kanya. Kaya batid naman po natin kung ano yung ginawa sa kapanahonan sa mga pamayanan ni Noe. Hindi ba't nilipol sila sa pamamagitan ng isang baha? Sa kapanahonan noon ng mga sinaunang propeta, kapag ang isang pamayanan ay sumamba sila sa ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos, pagdadalhan ito ng propeta at kapag walang sumunod ay agad ito winawasak ng Diyos. Kaya nga sa huling kapayagan, sa huling tipan, sinasabi roon ng nag-iisang Diyos na si Allah, maglakbay kayo sa kalupaan at ninyo ang mga bayan na aming winasak o winasak ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit po sila winasak? Dahil sa pagsuway sa aral o turo ng propeta, pagtanggi na sumumpa sa nag-iisang tunay na Diyos. At yun hindi po ang lahat ng mga propeta. Sapagkat sa Quran po ay mayroon pong binanggit na 25 na propeta. At mayroon din ako po tinatawag na 5 major prophets na kung saan ito si Noe, si Propeta Noe, Propeta Abraham, Moises, Jesus, at ang huling propeta na si Propeta Muhammad, sumakan nila nawa ang kapayapaan. Ang kanila po mga aral ay tanging isang aral lang. Wala pong propeta na nagdala po ng bagong katuruan. Walang propeta na nag-iba ng aral. Bako sinusundan po ito ng mga propeta.
Ito po yung nais namin na ibigay na mensahe mga kababayan. Tunay nga na sa panahon natin, hindi naman po ito may tatanggi na marami pong relihiyon. At sa mga relihiyon na ito ay pinibigyan nila ng katangian ng Diyos. Mayroon pang mga relihiyon na itinuturing nila ang Diyos na hayop, nagtatawang hayop. Mayroon pang relihiyon na itinuturing nila ang Diyos, itong mga tinatawag ko na ribulto. Mayroon naman mga relihiyon na itinuring nila ang Diyos na nagkaroon ng anak. Hindi po ito yung tunay na katangian ng Diyos. Kapag paano po natin makikilala yung tunay na Diyos? Tingnan po natin sa mga kasulatan dinala ng mga propeta. At sa kapanahonan natin ngayon, kapag yung mga sinaunang kasulatan ay lahat po ito naglaho na. Yung kasulatan na ibinigay kay Propeta Abraham na tinatawag kong suhog o kalatas, tunay na ito ay nawala na. At yung kasulatan na ibinigay kay Propeta Moises na tinatawag na Torah o batas, tunay na rin po ito ay naglaho na. At maging si Jesus Christ mga kababayan, naniniwala rin po kami na mayroong kasulatan na ibinigay kay Jesus Christ. Sa pagkabilang sa binanggit ni Jesus Christ sa kanyang unang himala, kabilang sa binanggit sa kanyang unang himala ng sinabi ni Jesus Christ ng bata pa siya, siya ay dumidiri pa lamang sa kanyang inang si Maria. Gumawa siya ng kaunaan ng himala ng sinabi niya, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Na pinakamalapit sa kahulugan ng unang himalang ginawa ni Jesus Christ nang kanyang sabihin sa mga tao na siya'y bata pa, nang sabihin ni Jesus Christ, katotohanan ako ay lingkod ni Allah. Ako'y pinagkaluban ng kasulatan o aklat na kung saan kami tinatawag na Injil. At sinabi pa niya, wajalanin nabi at hinirang ako na isang propeta. Meron pong kasulatan na ibinigay kay Jesus Christ. Ngunit ano pong nangyari? Tunay nga, nang ipangaral na ni Jesus Christ, o ipapangaral niya na yung ipanghelyong daladala niya, yung Injil na daladala ni Jesus Christ, ay hindi po niya ito na ipangaral masyado. Hindi rin ito na isulat ng kanyang mga disipulo, yung kanyang 12 disipulo. Hindi po ito na isulat ng Ebanghelyo ni Jesus Christ. Bakit sa kapanahonan na yun, nung magsisimula ng mangaral si Jesus Christ, ay tunay nga po na siya ay hinahanap na ng mga sundalong Romano. At nung si Jesus Christ ay magsimula mangaral, ay tumagal lamang po ito ng 2 taon at 6 na buwan. Hindi rin po ito na isulat ng kanyang mga disipulo. Bakit? Sapagkat yung kanyang mga disipulo ay hindi po marunong din sumulat. Ang mga disipulo ni Jesus Christ, yung 12 disipulo niya, ay hindi po marunong sumulat. Kaya hindi po rin nila ito na isulat. Kaya ibig sabihin mga kababayan, mayroong dalang kasulatan si Jesus Christ na tinatawag kong Injil, na umeral po ito sa kapanahonan niya mismo. Sa kapanahonan ni Jesus Christ, nandun din po sa kanya yung tinatawag na Injil o Ebanghelyo. Nung mawala po si Jesus Christ sa mundo ito, nawala na rin po itong Ebanghelyo. So ano po yung nangyari? Matapos na lumisan si Jesus Christ, 100 years pagkatapos niyang umalis sa mundo ito, saka nalupas yung tinatawag kong Bible. Panahon, nawala na po si Jesus Christ. Ibig sabihin mga kababayan, ang
ang kasulatan na pinangahawakan ninyo ngayon, na pinaniniwalaan ninyo ngayon, hindi po ito yung kasulatan na dala-dala ni Jesus Christ. So sa kadahilanan ng pagmamahal sa atin ng Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay pinadala niya ang huling propeta sa huling panahon. Tayo po mga kababayan ay nasa huling panahon. Tayo po ang huling henerasyon ng tao. Wala na pang henerasyon pagkatapos natin. Ang susunod po nito ay araw po ng paghukom. Pero matagal pa yun. Kung paghahandaan natin yung araw ng paghukom, mayroong isang bagay na dapat ating paghandaan na mas malapit pa sa araw ng paghukom, mas matutupad pa sa mga pangarap natin. Ano po yun? Yung kamatayan. Tunay nga na walang makakatakas dito mga kababayan. So dahil sa pagmamahal sa atin, ng dakilang Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala,